Di ba? Oo. Susunod, ito na, mga kababayan. Ito, mga kababayan, disclaimer lang. Hindi pa naman natin pinag-usapan ito, pero matatanong ko lang. May possibility kaya na si Sara Duterte tatakbo ng ibang bansa? Isa na dyan ang China? Nagtatanong lang. Nagtatanong. Kasi ganito mga kababayan. Simula ng si Boying Rimulya ay inappoint or itinalaga ni PBBM bilang ombudsman. At hindi pa man itinalaga ni PBBM, pinag-initan na po siya ng mga DDS. Sinampahan dito, sinampahan doon, pinadisbar dito, kahit huling minutes or last minutes. Pinapadisbar siya. Ngayon mga kababayan, kung kayo or ako ang nasa katayuan ni Boying, di ba? Hindi ka ba maghihigante? Naku mga kababayan, bobo at tanga lang ang taong hindi marunong maghigante. Sa panggigipit nila kay Boying, sa panggigipit nila kay Boying, sa pang-iipit nila para hindi makapasok sa Boying, do you think si Boying hindi gagantiyan, hindi re-resback? Bobo lang ang hindi gagawa ng ganun. Politics is like a gambling. Minsan talo, minsan panalo. Depende na yan sa lakas ng power mo. Kaya do you think mga kababayan, press 1 kung hindi si Boying re-resback. Press 2 kung re-resback si Boying sa panggigipit ng mga Duterte. Ako hihingi ng survey. Press 1 kung hindi si Boying re-resback. Press 2 kung re-resback si Boying sa panggigipit ng mga Duterte. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Dos. Napakaraming dos. So ibig sabihin, hindi lang po ako dito. Napakaraming dos Press 1 kung hindi re-resback si Boying. Press 2 kung re-resback si Boying sa kanila, sa panggigipit nila. Take note, last minute pinapadisbar nila na kung saan 3 araw na lang i-a-appoint na. Sa madaling salita, napakaraming dos. So, ang katotohanan, re-resback. Nako, tanungin ko kayo mga kababayan. Araw-araw kang tinusok ng barbecue stick sa gilid. Araw-araw kang sinaksak ng barbecue stick sa gilid. Unang tusok, hindi pa masyadong masakit. Pangalawang tusok, medyo masakit na, bumao na. Pangatlong tusok, dumugo na. Sa tingin mo, lilingon ka lang, tapos sabihin mo, wow, ang sakit. Happy? Gaganon ka lang? Tanga at bubo lang. Ang ngingiti. Nasugatan ka na? Ngingiti ka lang? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Tanungin ko kayo. Sasaksakin ka ng kutsilyo ngayon sa tagiliran mo. Tapos lilingon ka, sabihin mo, wow, ang sakit. Happy ako. Tanga lang ang gaganon. Di ba? Sa madaling salita, re-resback yan si Boying. Ngayon, mga kababayan, naalala nyo naman po siguro, napapanood nyo naman po siguro, mga kababayan, kung ano ang mga pinapangako ni Boying. Isa na dyan. Bubuksan muli ang kaso sa bilyon-bilyon na parmali ni Digong, ni Lau, at ni Michael Yang. Ang sabi ni Boying, huwag nating kalimutan yung issue sa parmali. Kasi binudol tayo. Ano nga ba ang katunayan dyan sa parmali? Sa mga hindi po nakakaalam, kung bakit gustong balikan ni Boying ang parmali at sino ang nasa likod ng parmali? Si Digong, si Michael Yang. Dawit si Bongo dyan Si Digong, si Michael Yang. Bakit bilyones ang nawawala dyan? Kasi ganito yan mga kababayan. Yung pera ng DOH, inutusan ni Digong si Secretary, sino yun? Duque, si Secretary Duque ng DOH, inutusan ni Digong na i-transfer yung bilyones. Correct me if I'm wrong, 54 billion. 54 billion. Ilipat ang pera ng DOH doon sa Parmali. Kasi gagamitin daw ng mga tao kasi nga pandemic.
Isa sa gagamitin dyan, yung vaccine, yung PPE na ginagamit ng mga nurse, yung mga salamin, yung mga parang raincoat, mga gloves, tapos yung mga pang-testing sa ilong, yung mga mahahabang parang cotton buds, yung itutusok sa ganyan. Tapos, isa pa dyan, yung mga face mask. Alam nyo ba mga kababayan, yung isang box ng face mask, pag bumili ka ng isang box ng face mask, binayaran yon ng gobyerno ng Pilipinas galing sa DOH na ang bawat isang box 100,000. Ngayon, tanungin ko kayo, hindi ba scam yan? Hindi ba pambubudol sa gobyerno yan? Bakit hinahayaan ni Digong na ang isang piraso na box or isang box ng face mask, 100,000 ang halaga? Kita ninyo? Yung mga face shield, 200,000 yung isang box. Ilang piraso lang may isang box? 20 piraso. Kita ninyo? Sa Parmali. Ganon kalaki. 11 billion ang nawawala at saan napunta. Kaya nga ang sabi ni PBBM, sa mga kandidato niya noong 2025 election, midterm election, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sakos-sakong pera mula sa krisis ng pandemya. Ang ating mga kababayan pinagsamantalahan, ninakawan at hinayaang mamatay sa sakit. Kita nyo, nangampanya si PBBM. Kasi nga, merong 1 bilyon na naiwan sa kwarto ng Malacanang na nakalaman ay tag 100 million sa isang duffel bag. 10 duffel bag na may laman tag 100 million, so it means 1 billion po yun. So 10, so 100 million times 10, 1 billion. So ngayon mga kababayan, yun po ang nangyari. Nako, kita ninyo? Face mask pa lang yan. 100,000 isang box, pag suot mo putol. Kita nyo yung libre sa barangay, yung libre binibigay sa yung tumatanggap, sinong nakatanggap dito ng DSWD 8,000, 2 beses? Sinong pumila na nakatanggap ng tag 8,000 sa DSWD noong 2019? Tapos bukod sa 8,000, face mask, face shield, bigas, itlog, manok, mantika, tapos 1,000 cash pa nga sinong nakatanggap nun? Diba? Kaya yun ay babalikan po yun, ni Ombudsman Boying Rimulya. Diba? Kita ninyo, 100,000 halaga ng isang box ng face mask, tapos magsuot mo putol. Tapos may mga PPE pa, mga face shield pa na mga salamin-salamin na may mga harang-harang. Kita ninyo? Diyos mio Marimar. So yun, isa yan sa babalikan ni Boying. Pangalawa, mga kababayan, itong mga kaso ni Sara sa confidential fund. Di ba? 6K lang dito sa amin. Actually, nung pandemic, nakatanggap ako 2 tag 8,000 Doon kay Yorme Isko yun, Isko Moreno. Sa Maynila kasi yun. Kita ninyo, mga kababayan? Kaya grabe po, grabe ang pangbubudol nila sa Parmali. Sunod, mga kababayan, yung pagkaso kay Sara sa confidential fund, kung saan niya dinala. Kung naalala ninyo mga kababayan, binasa po natin dito yung 7 articles of impeachment. So sa bawat articles, may kaso siya dyan. Ano bang unang kaso ni Sara dyan? Ito po mga kababayan. So, tanong ko lang ngayon, may possibility ba? Di ba? May possibility ba mga kababayan na si Sara ay tatakbo katulad kay Harry Roque? Depende po kasi yon Sir Nathan de la Cruz sa lugar. O depende sa ira ng lugar nyo yun. Kaya, ganun ang matatanggap ninyo. Sa amin kasi, dati nung nasa Maynila pa ako noon, 8,000, 2 beses. Sa employer pa nga namin kinuha kasi may may code. So ito po yun mga kababayan. May possibility kaya si Sara na tatakbo ng China at matulad kay Harry Roque? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Ano nga ba yung mga kaso ni
Sara Duterte na nakatingga ngayon sa ombudsman. So do you think mga kababayan na sa 10 kaso ni Sara, walang tatalab dyan? Ha? Sa 10 kaso ni Sara, do you think walang tatalab dyan? Pakinggan ninyo si Manang Aimee. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang, yung mga kaso na yan ba ngayon, gumagalaw ba yan? Yung mga kaso na yan ngayon ay nasa ombudsman ba yan? Yes. Nasa ombudsman, nasa COA, marami po yan nakatingga. Sangkaterbang kaso. Si Aimee mismo nagsabi. Kaya do you think mga kababayan, may possibility kaya si Sara mag-asylum sa ibang bansa? Katulad sa ginawa ni Harry Roque? Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan, appeal before COA Commission, may 3 petisyon tungkol sa confidential funds Ma'am Zoe sa Hilo po. Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Kita ninyo? Isang katerbang kaso yan. Do you think mga kababayan papayag si Sarang ikulong? Do you think mga kababayan papayag si Sarang mabilanggo? Diba? Tanong ko lang, sa sinabi ni Manang Aimee na isang katutak, isang katerbang kaso, do you think walang sasalo dyan, 3, 4 na kaso, walang tatalab dyan? Ha? Do you think? Ha? Do you think si Sara hindi magtatago? Hindi mag-a-asylum? Naku, mga kababayan, papayag kaya siya? Kasi ito mga kababayan, ito ang masasabi ko. Ito ang masasabi ko niyan. Kung sakali man na yung isang katerbang kaso na sinabi ni Aimee ay tatalab, siyempre pag tumalab yan, kulong ka talaga. At do you think mga kababayan, si Boying Rimulya nagbibiro? Tutuhanin niya yan. Maskin nga si PBBM, walang takas dyan Tutuhanin niya yan. So ngayon, tanong ko, magpapakulong kaya si Sara o tatakbo sa China? Dalawa lang tanong ko, magpapakulong o tatakbo sa China? So ano bang aasahan natin ito? Si Sara maabsuelto? Si Sara hindi tatalaban? Siseryosohin ni Boying yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kanina nagtanong ako sa inyo, press 1 kung hindi si Boying re-resback, press 2 kung re-resback si Boying. So do you think mga kababayan, sa sinabi ni Aimee na isang katerbang kaso, walang tatalab dyan sa 10, maskin 3 o 4? May tatalab dyan. Pag tumalab yan, anong mangyari kay Sara? Ngingiti lang, hindi makukulong? Makukulong si Sara dyan. Mark my word. Ma'am MG ulit, maraming salamat po ma'am sa pagpapamember dito sa ating YouTube channel. Tatalab yan. Ulitin ko Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. So do you think hindi tatalab yan? Aligaga sila ngayon mga kababayan. Sabi ko sa inyo, si Boying, hindi yan palalampasin. Kung si Samuel Martires noon, hindi ko alam anong ginagawa niya noon, kung bakit walang nakukulong. Do you think si Boying ngayon wala? Nako,
Alam nyo, itong ginawa ni Boying, kung mapakulong niya ang mga malalaking isda dito na kurakot sa Pilipinas, may possibility si Boying magiging presidente pa yan. Niwala kay sa akin. Kung mapapakulong ni Boying 1, 2, 3, 4, 5 na mga magnanakaw sa Pilipinas, automatically magiging presidente yan. Maniwala kay sa akin. Totoo yan. Ay, nako. Diba? Kaya ako po'y nagtatanong lang. Magpapakulong ba si Sara or tatakbo sa China? Kasi hindi natin alam. Malay natin, hindi lang China. Yeah? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang. Kasi napaka-imposible naman sa sinabi ni Baba. No? Isang katerbang kaso, hindi tatalab. Anong sabi ni Baba dito, panghuli? Kung may anomalya man. Pakinggan nyo ha. Pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, saan siya pupunta? Anong gusto niya mangyari? Makipagbarilan? Makipagbumbahan? Sa manghuhuli sa kanya? Manglaban siya? Baka siya naman ngayon yung matukhang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya nga aligaga sila ngayon eh. Wala silang magawa. Wala silang, si Boying kasi nanumpa na eh, naka-out na eh. Si Boying kasi may posisyon na. Di ba? So nagtatanong lang, posible kaya? Posible kayang tatakbo si Sara? Nagtatanong lang. Hindi natin siya inakusahan. Nagtatanong lang. Sa dami ba namang kaso, sabi ni Amy? Napaka-imposible na walang tatalab dyan sa 10 kaso. Hindi ka tatalaban, maskin 2, 3. Naku. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun ang kanilang kinakatakot ngayon. Ito, katulad nito, mga kababayan, Boying, Sal-en. Ito Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrampolapan na ating magpa-violate. Kaya maglalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na nire-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash. Baka makita pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano bang purpose? Ba't kinukuha ang SALN? According to investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC na Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayo... may nagtanong, Sir Kent, good to see you again. Ano po ba ang kaso ni Sara aside sa confidential fund? Yung SALN nila. Yung SALN nila na hindi pa nila na-declared. Kailangan kasi mga kababayan, kung mula 2018, wala kang dineclared na SALN, kailangan yung pera mo mula 2018 hanggang 2025 mag-match doon sa kinita mo at doon sa nasa bangko. Kasi pag hindi mag-match yan at sobra-sobra, hindi mo matatakasan yan mga kababayan kasi ganito. Halimbawa ako, isa akong politician. Hindi kayo tatakas yan. Bakit? Halimbawa, meron akong 1 billion sa bangko. Ngayon, kampante ako kasi hindi pwedeng buksan ang SALN according sa utos ng ombudsman ni Martires, Samuel Martires. Ngayon mga kababayan, nung nalaman mo na i-declared na pala ni Boying na public or publicized, or transparent na ang SALN, i-withdraw mo ngayon yon. I-withdraw mo yung 800 million doon para may 200 million na tira.
Ngayon mga kababayan, ligtas ka na ba nun? Hindi po. Bakit? Kasi, machi-check po doon sa bangko mo na bakit meron kang malaking halaga na ni-withdraw. Sasabit ka pa rin. Maliban na lang kung may pera ka, yung bangko mo, pang-reserve lang yan. Pero yung the rest, ang pera mo nasa vault. Kung nasa vault yan, hindi ka talaga masisilipan. Di ba? Yung iba kasi ganyan kapag ang iba na mga politician, may mga bilyon-bilyon yan sa bangko, pag alam nila na transparent na ang salin, withdrawin yan isa-isa. Withdraw mo na agad kasi narinig mo kay Boying. Hindi ka pa rin makakatakas dyan. Bakit? Mako-question ka, bakit ganyan kalaki bulto-bulto withdraw mo? Kaninong pera yun? Mako-question ka kasi naka-record sa bangko, bawat withdraw. Maliban na lang kung may pera ka sa bangko, pero panangga mo lang yun. Pero yung the rest na pera mo, nasa vault. Di ba? Pag nasa vault, walang mahabol sa'yo. Kasi hindi mo binangko Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Or else, pinangalan mo sa driver mo, sa katulong mo, sa mama mo, sa mga tsuhin mo, tsahin mong malalayo, hindi na rin nila mahahabol yun. Ang problema ngayon, kung kampante ka mula 2018 hanggang 2025 for 7 years. 2018 to 2025 for 7 years. Lagay ka ng pera dyan sa bangko. Sige, maglagay ka dyan. Bakit? Wala namang nag-check ng salin kasi bawal. Ngayon binawi. Bigla mong withdrawin. Mako-question ka nun. Ngayon, kung sobra-sobra ang pera mo at hindi nag-match sa kinikita mo, maliban na lang kung may negosyo ka, pwede mong i-declare ang kinikita nun, bilyon. Di, ligtas ka. Ang tanong ngayon, may bilyon ka sa pera, sa bangko, pero ang trabaho mo, senador ka lang. Di ba? Di ba, mga kababayan? Verify ko lang, bakit 2018? 2018 po kasi nag-umpisa na hindi na pwedeng isa publiko ang salin. Sa utos ni Digong yan. Sa ombudsman kay Samuel Martires. Mula 2018, hindi na po naglalabas ng salin lahat ng politician. Kasi pinagbawal ni Digong. So, 2018 hanggang ngayon, hindi po 2022, 2018 po. Oo. Diba? Ganun po yun, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, may possibility kaya na magora, katulad kay Roque, si Sara. Nagtatanong lang. Diba? Nagtatanong lang. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction dyan. Na may possibility kaya, mga kababayan, na tatakbo. Nako. Sabi pa naman dito mga kababayan, sa file ni Trillanes na mga bank account. Mga bank account daw ni Digong at ni Sara. Sabi nga ni Sara, ito Sara, wait lang mga kababayan. Sara Duterte, bank account. Kita ninyo Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Inamin niya madami. Kasi 2016 na nilabas, hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, do you think mga kababayan, tanungin ko kayo, sabi niya, merong mga bank account na nakapangalan sa kanya na hindi alam ng bangko at hindi niya rin alam. So, paano nangyari yun na nakapangalan sa kanya at recorded sa bangko na hindi daw alam ng bangko at hindi niya alam? So, ano yun? Bobo lang ang taga-bangko? Kasi actually, mga kababayan, hindi ka po basta-basta makagawa ng bank account, kung hindi ka magpasa ng ID. Dalawang ID po yan, birth certificate at valid ID. So, paano nangyari yun na meron daw talagang bank account, nakapangalan sa kanya na hindi niya alam at hindi alam ng bangko? Ano yun? So, do you think ang bangko bobo?
Ha? Oh, ito Kaya isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga... Non-existent? Ano yung non-existent? Napaka-imposible. Ano yun? Ghost bank account? Ano yun? Yung bangko gumagawa ng account kapangalan mo? Tapos sabihin, hindi alam ng bangko? Ano yun? Eh di sana kasuhan mo yung bangko kasi bakit ka ginawaan ng bank account at nadadawit yung pangalan mo? Kung bakit meron kang account dyan at nakarecord dun sa listahan na ipinasa ni Trillanes, bakit kayo, halimbawa ako si Kent Garcia, inisyuhan ako ni Trillanes ngayon ng isang masakit na issue na si Kent daw maraming bank account yan, iba-iba ang laman ng pera dyan, napakarami. So, ngayon yung ipinakita ni Trillanes, nag-match doon sa bilang doon sa bangko. So, do you think hindi ako magreklamo sa bangko? Do you think hindi ko ikasuhan yung bangko? Na bakit napakaraming pangalan ko dyan at napakaraming account na sangkot ako nang hindi ko alam? So, ano yon? Ginagamit ng bangko yung pangalan ko? Mahirap yung ganun eh. Mahirap. Oo, mahirap. Diyos ko. ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Kita nyo, Manila Times po yan ha. Sa Manila Times po yan pinost. Di ba kita ninyo? So, paano nangyari yon kung ako, isang kliyente, tapos ang dami kong bank account na nakalagay, tapos sabihin ko, bakit nandyan? So, bakit meron pa akong isang account? Iisa lang naman ang kinuha ko. So, magreklamo ka ngayon sa bangko, masira ang bangko nun. Kasi bakit? Alam nyo, magsinungaling ka na nga lang, nahuhuli ka pa. Nadulas na naman si Sarah Mau, sabi ni Ma'am Winnie Artus. Diba? Kita nyo yan? Kaya yun, mga kababayan. So pag yan binalikan ni Boyeng Rimulya, may possibility nga kaya natatakbo si Sarah ng China.